Aba, ayos, ang daming kainan. Pumunta ako sa Bicol para sa aking vlog. Iba't ibang pagkain agad ang sinubukan ko. Isang tindahan ng kalamansi ang napansin kong dinudumog ng tao. Agad akong lumapit para tingnan yun at dun ko nakita ang pinakamakatas na kalamansi sa buong buhay ko. Pabili nga ako ng kalamansi. Ilan ba? Kahit dalawa lang, mukhang sobrang katas kasi. Kaya na yata niyang halos pumuno ng baso ah. O sige. Pinagbentahan ako ni Ella ng paninda niyang makatas na kalamansi. Nakilala ko si Ella bilang isang tindera na sumikat at may kaalaman sa halamang gamot. Kaya naman naisipan ko siyang dayuhin. Heto kung sakaling meron kang nararamdaman o meron kang karamdaman, tiyak na gagaling ka dyan sa makatas kong kalamansi. Bakit ba sobrang katas nitong tinitinda mo? Hindi mo pwedeng malaman kung anong sikreto ng tinda kong yan. Magandang araw. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mario. Hindi ko tunay na pangalan. Isa akong vlogger. At ang focus po ay mga sikat na pagkain o lugar. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan ng account ko para sa aking seguridad. May gusto akong ikwento sa inyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Isang bagay na matagal ko lang gustong ipagbigay alam sa iba. Ang lihim ng isang tinderang minsan kong minahal. Taong 2015 nang matuklasan ko ang hilig sa paggawa ng mga videos o vlog. Madalas ay pagkain ng mga nasa video ko. Lahat ng mga sikat na kainan ay aking pinupuntahan. Iba't ibang lugar ang dinadayo ko para tumikim ng mga iba't ibang klase ng pagkain o makadiskubre ng mga bago na talagang papatok sa masa. Isang araw bigla akong naisipan na dumayo naman sa probinsya ng mother side ko para doon naman maghanap ng mga sikat na kainan. Uli lang lubos na rin pala ako. Kaya wala na magbabawal sa akin na umalis o saan man pumunta. Halos mahigit 10 oras ang biniyahe ko papunta sa lugar na iyon. Pagkarating sa sinasabing palengke ay agad kong pinuntahan ng mga sikat na kainan. Pero pumukaw sa akin ng isang tindahan ng kalamansi na talagang dinadagsa ng mga tao. Miss Ligaya, iyon na ata ang pinakamakatas na kalamansing nakita ko sa buong buhay ko. Sobrang katas nito na kayang-kayang pumuno ng isang baso. Ibabahagi ko po sa inyo ang naging karanasan ko sa Bicol na siyang nagpabago at magbibigay ng kababalaghan sa aking buhay. Oh, ang gwapo kong apo. Mabuti naman at napabisita ka rito sa amin. La, namiss ko ho kayo. Aba, ang bata pa rin ang itsura. Ay nako, bolero ka pa ring bata ka. Siya, halika sa kusina at nagluto ko ng Bicol Express. Pumunta kami ni Lola sa kusina. Umupo ako sa harapan ng mesa habang siya naman ay naghahanda ng pagkain para sa akin. Narinig ko ang pagbukas ng kaldero na siyang dahilan para maamoy ko ang napakabangong amoy ng Bicol Express. Mas lalo tuloy ako natakam. Napakabango talaga ng luto ng lola ko. Oh, eto. Kumain ka muna at mukhang pagod ka sa biyahe mo. Ano ba kasing naisipan mo at bigla ka nalang bumisita dito sa amin? Gumagawa po kasi ako ng vlog, la. Gusto kong may pakita yung mga sikat na kainan dito sa probinsya natin. Nakaka-proud naman ang apo ko. Halika. Pumunta tayo sa palengke mamaya. Napakaraming mga kainan doon. Ang lakas ko talaga sa lola ko. Ay naku, bata ka. Kumain ka na muna dyan at tatapusin ko lang iyong pag-aayos ng mga paninda namin sa palengke. Sige, la. Ang dami mo naman yatang dala. Ilang araw ka bang mananatili dito? Hindi ko alam, la. Gusto ko rin kasing magbakasyon muna. Tulungan na kita dyan sa ginagawa mo. May pasalubong pala ako para sa maganda kong lola. Ay sus, nag-abala ka pa talaga. Hindi naman, la. Nasaan nga pala si Tita Ana?
Nandoon sa palengke. Bilisan mo na dyan para makapunta na tayo roon at nang malaman niya na rin na nandito ka na. Tinapos ko na ang ginagawa ko bandang hapon. Nang mag-aya na si Lola na pumunta kami sa sinasabi niyang palengke, dala ko ang kamera at damang-dama ko ang excitement sa aking puso. Miss Ligaya, napakaraming pagkain ang agad na nagpatakam sa akin. Nilabas ko kaagad ang kamera para kunan ng larawan ng mga yon. Yo, what's up mga ka-foodie? Welcome sa aking vlog. Iba't ibang pagkain na ang nasubukan ko. Masaya akong nagva-vlog nang marinig ko ang isang usapan na may makatas daw na kalamansi roon sa palengke. Kaya naman agad kayong pinuntahan. Hi, ako nga pala si Mario. Isa akong vlogger. Pwede ko bang isama ang paninda mo sa vlog ko? Mukhang patok na patok ka dito sa palengke ah. Ay nako, nakakahiya naman. Ako naman si Ella. Pwede mong isama ang paninda kong kalamansi. Pero wag mo na ako isama ha. Nahihiya kasi ako eh. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Sige, salamat ha. Tumango sa akin ang tindera ng makatas na kalamansi. Nagsimula akong mag-vlog habang hawak ang mga paninda niya. Binigyan din niya ako ng plastic pa para mapiga ko ron ng kalamansi. Miss Ligaya, iyon na atang pinakamasarap at pinakamakatas na kalamansing nakita ko sa buong buhay ko. Mga ka-foodie, ang sarap ng kalamansi na to. Pinakita ko sa kamera ang hawak kong kalamansi juice at muli itong tinungga. Naglibot-libot pa ako sa lugar na iyon para makasubok ng iba pang pagkain. Nang matapos ang vlog, naisipan kong balikan ang tindahan ng kalamansi. Hi, ako nga pala yung vlogger kanina. Ay, ikaw pala. Oo naman, natatandaan pa kita. Kani-kanina ka lang naman lumapit dito. Sobrang lasa at katas ng kalamansi ng paninda mo. Salamat. Ako nga ang dapat magpasalamat dahil hinayaan mong masama sa vlog ko ang paninda mo, no? Oo na. Marami-rami pang kainan dito sa lugar namin. Magtanong-tanong ka na lang kung gusto mo. Madali kaming nakapagpalagayan ng loob ni Ella ng araw na iyon. Ay nako ate, perfect yan para sa pang-marinate ng karne. Masarap yun kapag maraming kalamansi juice. Ang daming bumibili ng kalamansi mo. Sinabi mo pa, kaya nga hindi tumitigil ang lolo ko sa pagtatanim niyan. Nagpaalam na ako kay Ella na uuwi na ako. Pagkarating sa amin, nandoon ang tita Ana ko. Oh, napabisita ka yata. Magandang gabi, Chang. Anong naisipan mo at pumunta ka rito sa amin? Para sana sa vlog ko. Kaya naisipan kong pumunta dito. Tsaka para magbakasyon na rin. May napapala ka ba naman dyan sa pag-vlog-vlog na yan? Ana, Nay, nagtatanong lang naman ako. Wala akong masamang intensyon. Okay lang. Tsaka normal lang naman na magtanong si tita. Napagbuntong hininga na lang ang lola ko sa nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Magalang kong sinagot ang aking tiyahin. Naiintindihan ko naman siya dahil ilang beses na rin akong natanggal sa trabaho. Kaya nga pinasok ko ang vlogging para magkaroon ako ng income. Hindi madalas ang kita, Miss Ligaya, pero aaminin ko na nag-i-enjoy talaga ako sa aking ginagawa. Mabuti naman pala kung ganun. Maya-maya nagyaya na rin ang lola na kumain muna kami ng hapunan. Kakaiba ang katahimikan pagsapit ng gabi dito sa probinsya. Tanging hangin at kuliglig lang ang naririnig namin ngayon. Kumusta naman ang vlog ng apo ko? Pasensya ka na pala kanina at nauna na ako ha. Nakola, ang daming masasarap na pagkain dito sa inyo. Tapos yung tindahan ng kalamansi, nasubukan ko na rin. Yung tindahan ng kalamansi ni Ella. Oo, siya nga la. Iyon na yata yung pinakamasarap at makatas na kalamansi na tikman ko sa buong buhay ko. Patok na patok yan dito sa amin dahil sa sobrang katas ng kalamansi na yan. Nakita ko nga kanina na talagang dinarayo ng mga tao.
Ang usapan din dyan sa labas, talaga daw nakakagaling yun ng mga sakit. Talaga, La? Oo, kaya talagang dinarayo yan ng mga taga-ibang baryo. Ilang sakit na rin kasi ang gumaling dahil sa kalamansing yun. Wow! Nagpatuloy kami sa pagkain. Hindi nawala sa utak ko yung sinabi nila patungkol sa kalamansing paninda ni Ella. Naisip ko na baka iyon na ang paraan para lalo kong makilala sa vlogging. Panigurado ay magiging patok ang channel ko sa mga oras na ipakita ko kung anong meron sa kalamansi na yun. Hindi agad ako nakatulog. Marahil ay hindi ako sanay sa sobrang katahimikan dito sa probinsya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Una kong narinig ang pinag-uusapan nila Tiyang at Lola patungkol sa isang aswang. Nako, nanalakay na naman ang aswang na yan dito sa baryo natin. May ilang hayop na naman ang nabalitaang nawawala. Sana lang talaga ay mahuli na yan. Marami nang napeperwisyo. Oh, kising ka na pala, Apo. Good morning, La. Good morning, Chang. Mukhang maaga ang chismis natin, ah. Bata ka, hindi yun chismis. Totoo yun. Naramdaman ko ang kaba nang marinig ang sinabi ni Chang Ana. Nagkaroon na rin kasi ako ng experience sa aswang nung magbuntis ang nanay ko sa bunso kong kapatid. Kaya ikaw, huwag kang basta tumanggap ng pagkain ibibigay sa'yo dito, ha? Hindi porke food vlogging ang ginagawa mong bata ka. Oo naman, Ta. Food vlogger ako. Hindi naman patay gutom. Oh, siya. Aalis na ako at sayang din ang benta sa palengke. Tulungan mo ang lola mo dito, ha? Nako, kaya ko pa naman. Hayaan mo na, mag-enjoy muna yung pamangkin mo dito. Chang, ang dami niyo palang dala. Tulungan ko na ho kayo. Nako, huwag na. Dito ka na lang para samahan ng lola mo. Ayos lang naman ako dito. Hayaan mo na yung pamangkin mo na mamasyal-masyal muna dito sa atin. May magagawa pa ba ako? Utos na ng nanay yan. Saglit lang, Chang. Magpapalit lang ako ng damit para makalis na. Nagmamadali akong magbihis. Kinuha ko agad ang camera ko para makapag-vlog na rin. Paglabas ay bumungad agad sa akin ang maaliwalas na kapaligiran. Tilaok ng manok. Tunog ng sasakyan mula sa kalayuan. Pumikit ako at saka naglabas ng buntong hininga. Bago simulang maglakad palabas sa tahanan ng aking lola. Binuhat ko ang bitbit na paninda ng tiyahin ko at saka kami nagantay ng paparating na jeep. Nako, puno na pala sa loob. Boss, pwede ba sa taas? Sumagot sa akin ang driver at nang marinig na umuo ito, agad akong sumampa sa taas ng jeep. Nagsimulang umandar ang sasakyan at agad kong nalanghap ang sariwang hangin. Nilabas ko ang hawak na kamera para makuna ng napakagandang baryo ng aking lola. Pagkarating sa palengke, ay tinulungan ko kaagad si Chang na dalhin sa pwesto niya ang mga paninda niya. Oh, saan ka na yan? Bakit ka pa kasi sumama dito? Kaya ko naman. Si tita naman, nahihiya pa talaga. Okay na rin yan para hindi ka mahirapan ng magbuhat. Ay, nakong bata ka. Oh, Ella! Pupunta ka na ba sa pwesto mo? Magandang araw, Ate Ana. Opo, papunta na ako sa pwesto. Hoy, ikaw yung kahapon, di ba? Yung vlogger? Oo, ako nga. Natatandaan mo pala. Aba, syempre, oo naman. Ay, Ella. Si Mario nga pala, pamangkin ko. Kilala ko na ho siya. Pamangkin niyo pala siya, Ate Ana. Oo, galing pa yung Manila. Pumunta lang dito para sa vlog-vlog na yan. Marami pang kainan dito sa amin. Yung iba nga lang nasa bayan. Halos 3 oras din ang biyahe papunta ron. Sige, salamat. Baka pumunta din ako sa susunod. Dito na ako, Ate. Mario, kailangan ko nang pumunta sa pwesto. Panigurado, marami na namang bibili ng paninda mo. Umalis na si Ella at ako naman ay tinulungan ng tiyahin na ayusin ang mga paninda niyang gulay. Sige ka na, ako na dito. Sure ka, tita? Oo, para naman makahanap ka pa ng mga kainan dyan. Tsaka subukan mo ring isama sa vlog mo yung mga magagandang lugar dito sa Bicol. Opo, tita. Yun nga ang bala ko. Kaya mag-e-extend din ako ng bakasyon dito. Oo siya, sige na. At tsaka baka anong oras ka na makauwi. Mag-ingat ka ha.
Nagpasalamat ako kay tita. Paglabas sa palengke, bumungad sa akin ang tunog mula sa mga sasakyan at mga tao. Narinig ko naman ang usapan patungkol sa kalamansing paninda ni Ella. Kaya muli kong naisipan na pumunta sa tindahan ng kalamansi ni Ella. Pagdating ay tumambad agad sa akin ng napakaraming tao na talagang pumipila sa kalamansi. May iba na halatang may sakit pa talagang dumayo roon. Uy, napadaan ka yata. Ang daming bumibili ng kalamansi mo ah. Oo nga eh. Panigurado, kailangan na namang magtanim ng lolo ko ng mga kalamansi. Balita ko, nakakagaling daw ng sakit yan. Narinig mo na rin pala. Oo, nakakapagpagaling nga yung kalamansi na to. Pwede bang makabili ng kalamansi mo? Oh, sige ba? Ilang piraso? Siguro kahit mga 10 piraso lang para makagawa ko ng kalamansi juice mamaya pag uwi ko sa amin. Nagpasalamat ako kay Ella pagkaabot niya sa akin ng kalamansi. Umalis din ako kaagad para makahanap pa ng mga kainan. Ilang kainan ang napuntahan ko para sa aking vlog. Habang kumakain ay nakarinig ako ng usapan mula sa isang aswang na pakalat-kalat dito sa baryo ng aking lola. Nabagsak ko ang kutsarang hawak dahil sa gulat ko sa narinig. Isang buntis daw ang sinugod ng aswang at isang kalabawang natagpo ang patay. Hindi ko na natapos ang kinakain ko. Nagmamadali akong makauwi sa bahay nila lola at pagkarating ay naabutan ko ang lola na nagwawali sa bakuran. Oo po, napagay at ang uwi mo. Tapos ka na ba para sa vlog mo? Bakit parang namumutla ka yata? May narinig kasi akong usapan kanina. May buntis daw po na sinugod ng aswang. Tapos may kalabaw na natagpo ang patay. Diyos ko po. May isa pa palang biktima ang aswang na yan. Ang sabi baka hindi raw yan taga rito. Kung ganun po bakit dito nananalaki ang aswang na yan? Ang usapan dyan baka gustong manggulo sa pamilya nila Ella. Isang magaling na albularyo ang lolo niyang si Paeng. Albularyo pala ang lolo ni Ella. Kaya pala nakakagaling yung kalamansing paninda nila Ayan na nga rin ang usapan dyan sa labas na baka may dasal ang kalamansi nila. Pero kakaiba din kasi ang pagiging makatas ng kalamansing yun kaya talagang mabenta. At speaking of kalamansi, Ella, bumili ako ng kalamansi kay Ella kanina para naman makagawa tayo ng kalamansi juice. Siya, mabuti at samahan mo ako sa kusina para makapaghanda ako ng hapunan natin. Sinamahan ko si Lola sa kusina para sa paghahanda niya ng hapunan. Siya ang nagluto ng ulam para sa hapunan namin at ako naman ang nagsaing. Nagtutunugan ng mga kaldero at iba pang gamit sa kusina habang naghahanda kami ni Lola para sa hapunan. May tahol din ng aso at tilaok ng manok mula sa alaga ng mga kapitbahay. Maya-maya ay dumating na rin ang tita Ana mula sa pagtitinda sa palengke. Saktong-sakto ang pagdating mo. Kakatapos lang namin ni Mario na maghanda ng hapunan. Magandang gabi, tita. Meron din akong kalamansi juice na tinimpla para sa atin. Asus, bumili ka na naman pala sa kalamansiya ni Ella. Siguro, type mo siya, no? Tita, hindi Naisipan ko lang talaga na bumili sa kanya ng kalamansi, no? Nagbibiro lang ako. Saglit lang at ilalapag ko lang ang mga gamit para makakain na tayo. Lumabas saglit sa kusina si Tita Ana para ilapag ang mga dala niyang gamit. Matapos ang ilang sandali ay bumalik na rin siya kaagad na may bitbit pang piling ng saging. Nagtutunugan ang mga plato at kutsara habang nasa hapag pa kami. Ramdam ko rin ang malamig na simoy ng hangin at kakaibang katahimikan. Hanggang kailan ka dito, Mario? Hindi ko alam, ta. Siguro sa susunod na linggo. Hayaan mo na muna yung pamangkin mo na mag-enjoy dito sa atin. Opo, Nay. Inaalala ko lang naman baka may trabaho siyang naiwan sa Manila. Suspendido po ako, tita. Ano na naman ang ginawa mo? Nagkasilipan kasi sa trabaho namin. Ayun, isa ho ako sa mga nadali. Ay, nakong bata ka. Hindi ka na talaga nagtanda.
Dapat nagseseryoso ka na sa trabaho mo dahil hindi ka na bata. Opo tita, kaya nag-enjoy din muna ako sa vlogging. Oh, kumusta naman pala ang vlog mo, Apo? Ilan lang napuntahan ko Kinulang kasi ako sa oras. Baka sa susunod po, mas marami na akong mukbang videos. Mahinang natawa si Lola Nympha sa sinabi ko. Nagpatuloy kami sa pagkain nang matapos ay ako na rin ang nagpresenta para hugasan ang kinainan namin. Patuloy sa pag-agos ang tubig habang nasa harapan ako ng lababo at nagbabanlaw ng plato. Isang malakas na kalabog sa bubong narinig ko habang nasa loob ako ng kusina. Kaya napatalon ako sa gulat. Nahulog ko pa ang binabanlawang baso na siyang dahilan para mabasag ito. Ano yun? Maingat kong pinulot ang bubog sa sahig. Pero napangiwi ako nang maramdaman ang hapdi sa aking daliri. Ay! Talaga namang, sino ba kasi yung tumatalon sa bubong? Oh, anong nangyari sa'yo? Ay, Diyos ko po. Ba't kasi pinulot mo pa yung bubog? Ay, pumarito ka ng bata ka. Sumunod ako kay Lola sa sala. Iniwan niya ako ng saglit para kunin ang first aid kit sa kwarto. Ano ba kasi nangyari at nakabasag ka pa? Paano ko sila? May biglang tumalon dyan sa bubong parang kakaibang nilalang. Ganyan dito sa amin, Apo. Hindi ba kayo natatakot sa ganun, Lola? Sanay naman na kami, Apo. Ayan ang dapat mo makasanayan dito sa baryo. Kakaibang katahimikan dito sa amin. Madalas, maririnig mo agad kahit ang simpleng tunog lang, kagaya ng hangin o kuliglig. Si tita naman, nakakagulat naman parang kabuti na bigla-biglang sumusulpot. Pasensya na, nagulat ko pala ang pamangkin ko. Oh, ano nangyari dyan sa daliri mo? Ay paano? Nagulat yata sa kalabog ng bubong. Oh, kaya yan, nahulog ang baso. Masasanay ka rin dito sa amin kapag tumagal ka pa. Siguro nga ho. Umalis din agad si Tita Ana matapos ang saglit na pakikipag-usap. Tinapos lang ni Lola ang paggamot sa daliri ko. Siya na rin ang nagpatuloy sa pagbabanlaw ng mga hugasing na iwan ko. Umakit na ako sa kwarto at saka tiningnan ang vlog na ginawa ko nung araw na yon. Nagmuni-muni pa ako ng saglit pagkatapos ay naghanda na rin ako para matulog. Pero hindi agad ako nakatulog dahil sa alulong ng aso. Madaling araw na ako nakatulog. Dahil sa pag-iisip ko, kaya naman kinabukasan ng tanghali na ako nagising. Tinanghali ka na yata ng gising, Apo. Hindi lang ako nakatulog agad, Lola. Kaya yun, napuyat at tinanghali na ng gising. Mahinang natawa si Lola sa akin bago ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy ako sa paggawa ng vlog sa probinsya ng aking lola, Miss Ligaya. Ngunit isang bagay ang magpapatigil sa akin. Nakaranas ako ng food poisoning na siyang dahilan para hindi ako agad makauwi sa Manila. Malala ang naging lagay ko ng araw na yon. Ano ba kasing kinain mo? May binili lang ako na kakanin na gagamitin ko sana sa vlog ko Ouch! Hana, ipatawag mo nga muna si Paeng sa kanila para matingnan tong pamangkin mo. Sige, Nay. Lumabas na si Tita Ana para pumunta sa sinasabi ni Lola. Narinig ko pa ang marahang pagsara ng pintuan. Maya-maya dumating din si Tita kasama yung sinasabi ni Lola. Nagulat din ako nang makita si Ella na kasama nito. Mario, siya si Lolo Paeng. Lolo siya ni Ella. Siya yung kilalang albularyo dito sa lugar namin. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon din, Iho. Anong nararamdaman mo? Sobrang sakit daw ng tiyan at panay suka din ng batang yan. Narinig ko ang marahang pagbuntong hininga ni Lolo Paeng bago simula ng paggagamot sa akin. Kumuha siya ng kandila at nagsimulang magdasal sa lingwaheng hindi ko maintindihan. Pinahiran niya rin ako ng langis, saka pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. May isang babae. Babae? Babae ang pinagbilhan mo. Tama ba ako? Opo. Apo,
natatandaan mo ba kung sino yung pinagbilhan mo? Hindi ko na ho natandaan, Lola eh. Ay nakung bata ka. Sinabihan na kitang mag-ingat, lalo na't hindi mo kabisado dito sa amin. Ella, magtimpla ka ng kalamansi juice para mapainom dito kay Mario. Pasensya na ho. Sige, Holo. Samahan na kita sa kusina. Umalis si Ella at Tita Ana para ipagtimpla ko. Naiwan ako sa kwarto kasama sina Lola Nympha at Lolo Paeng. Maya-maya, narinig ko na rin ang mga yabag at simpleng kwentuhan ni Ella at Tita Ana habang papasok sila sa kwarto. Ito na ho yung pinapatimpla niyo sa akin. Inumin mo na muna yan para gumaan ang pakiramdam mo. Inalalahin ako ni Lola na inumin ang calamansi juice na mula sa paninda ni Ella. Nakakamangha talaga ang pagiging makatas nito. Unti-unti kong naramdaman ang paghihinhawa ng pakiramdam ko. Magaan na ho ang pakiramdam ko. Totoo nga ang usapan sa labas tungkol sa paninda mo, Ella. Bukod sa makatas ito, ay talagang nakakagaling na yata talaga ng sakit. Mabuti naman at gumaan ang pakiramdam mo. Salamat sa inyo ng lolo mo ha. Huwag na muna kayong umalis. Maghahanda ako ng merienda. Hindi na at baka may gawin pa kami nitong apo ko. Ay, ganun ba? Oo, siya. Ito ang bayad ko para sa paggamot niyo sa apo ko. Maraming salamat. Salamat ho. Dito na kami. Nagbilin pa si Lola Paeng bago sila tuluyang umalis. Pagkaalis nila, ramdam ko ang mga tingin nila Lola at Tita. Mabigat, puno ng pag-aalala. Sa susunod, huwag ka nang basta kumakain sa kung saan-saan para lang dyan sa vlog mo. Baka po hindi na muna ako mag-food vlogging. Nakakatakot yung nangyari sa akin eh. Ay, dapat lang. Delikado na nga yun eh. Mabuti na lang at may magaling na albularyo dito. Kung hindi, baka napano ka na. Pasensya na talaga, tita. Sa susunod, mag-iingat na ako. Magpahinga ka na muna, apo. Magluluto ako ng sabaw para mainam dyan sa tiyan mo. Ngumiti ako at tumango. Sabay silang lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga ako. Muling binalikan sa isip ang nangyari. Sa totoo lang, nakakatakot talaga. Hindi ko na malayang nilamon na ako ng antok. Nagising ako sa marahang tapik ni Lola sa aking braso. Kumain ka na muna. Kumusta na ang pakiramdam mo, apo? Okay na hula. Epektibo yung kalamansi ni Ella. Tapos yung paggamot ni Lolo Paing pa. Magaling talaga yung maglolo na yan. Alam mo ba si Ella? Marunong din sa mga halamang gamot yun. Talaga ho? Kaya pala palagi siyang kasama ng lolo niya. Bukod sa kalamansi niya makatas, doon din siya nakilala sa halamang gamot. Pero ngayon, mas nakilala siya dahil sa kalamansi. Siya, kumain na tayo at baka lumamig ang sabaw. Napatawa ako ng mahina. Bumangon, inayos ang kama at sumunod sa kusina. Ako na ang nagkusang maghanda sa lamesa. Binuksan ko ang kaldero at sumalubong sa akin ang amoy ng mainit na sabaw. Tatawagin ko si Tita Ana para makasabay sa atin. Mabuti pa nga, apo, para sabay-sabay tayong kumain. Huwag na, nandito na ako. Nandito na palang maganda kong tita eh. Aba, hyper na. Ayos ka na ba talaga? Opo, ta. Promise, hindi ko na uulitin yun. Halina kayo't kumain na tayo. Sabay kaming kumain. Tahimik. Pero ramdam ang bigat ng loob nilang dalawa. Doon ko napagtanto kung gaano sila nagsusumikap. Kaya nagpasya akong hindi muna bumalik na Maynila. Gusto kong makatulong. Gusto kong makabawi. Dahil sa kanila parang nabigyan ako ng panibagong buhay. Pansamantalang isinantabi ko ang vlogging. Pinili kong tumulong sa paninda ni tita sa palengke. Mas nakilala ko rin si Ella. Uy, kumusta? Ubus na ba yung paninda mo? Oo, sa'yo ba? Bagong stock na naman to. Ubus agad yung kanina.
Pabili ako mamaya ha. Tambay muna ako rito. Ay nako. Sige na nga. Tumambay ako sa pwesto ni Ella. Tahimik akong nanood habang abala siya sa pagtitinda. Magiliw siya sa bawat customer. At tuwing libre siya, saka lang kami nakakapagpalitan ng salita. Habang tumatagal, mas nakikilala ko siya. Pati ang kasaysayan ng pamilyang pinag-ugatan ng makatas niyang paninda. Ang ama niya, isang albularyong napatay sa laban kontra aswang. Ang lolo niya, kilala rin di umano'y konektado sa isang engkanto. Doon ko naintindihan ang pinagmula ng kalamansi nilang nakakagaling. Kaya pala sobrang katas at parang may bisa talaga sa katawan. Huwag mong ipagsasabi. Wala dapat makaalam. Makakaasa ka. Nagpatuloy siya sa pagtitinda. Nang hapon at maubos ang paninda, tinulungan ko siyang magligpit. Habang nag-aayos, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Magandang hapon, Iha. Magtatanong lang sana ako kung saan pwedeng mag-apply bilang tindera dito. Kailangan ko lang kasi dahil may gamutan ako. Wala ho kasing bakante rito sa palengke. Ganun ba? Sa'yo ba, Iha? Wala bang bakante? Kahit magkano lang ang sahod, basta madagdagan ko lang ang pambili ko ng gamot. Kung gusto niyo po, pwede naman sa akin. Kailangan ko rin kasi ng tulong para mas bumilis yung pagbebenta sa mga customer. Ay naku, maraming salamat. Napakabuti mong bata. Basta bukas po ha. Maaga akong nagtitinda kaya dapat maaga pa lang nandito na ho kayo. Makakaasa ka sa akin, Iha. Ako nga pala si Olga. Ikaw, anong pangalan mo? Ella ho. Napakaganda mo, Iha. Sino naman tong binata na kasama mo? Si Mario ho. Isa rin siyang tindero dito sa palengke. Sige na ho at magdidilim na rin. Ingat kayo sa daan. Mag-iingat din kayo, Iha. Tumango pa si Ella sa matandang babae bago ito tuluyang umalis. Padilim na nang makaalis kaming dalawa sa palengke. Habang naglalakad, rinig na rinig namin ang mga huni ng ibon, huliglig at ang paghampas ng hangin. Bakit ka pumayag agad kanina? Saan? Doon sa matanda kanina. Ang bilis mo kasing napapayag sa sinabi niya. Yun ba? Maawain talaga ako pagdating sa matanda. Lalo na't lumaki ako kasama ang lolo't lola ko. Mula bata sa kanila ka na lumaki? Oo, bata pa lang kasi. Ulila na rin ako. Kaya silang lolo't lolang kasama ko. Ang kaso, nung elementary ako, pumanaw ang lola ko dahil sa malubhang sakit. Nakaramdam ako ng lungkot sa nalaman ko kay Ella. Sa likod pala ng magaganda niyang ngiti ay isang malungkot na kwento. Hinawakan ko ang kamay niya. Nakita ko pa ang pagkabigla niya dahil sa ginawa ko. Pasensya na. Okay lang. Tara, bilisan na natin para makauwi na rin. Naglakad pa kami ng ilang minuto. Unang madadaanan ng bahay nila Ella. Kaya siya ang unang makakauwi sa aming dalawa. Ayaw niya pa sana akong bumati sa lolo niya. Dahil mukhang nahihiya siya. Pero mapilit ang isang gaya ko. Naabutan ko si Lolo Paeng na nag-aayos ng mga halamang gamot. Magandang gabi, Lo. Ay, magandang gabi din sa'yo. Napadaan ka yata. Lo, mano ho. Sumabay lang ako kay Ella pa uwi. Kaya naisipan ko na rin na dumaan dito. Hindi agad sumagot si Lolo Paeng sa akin. Patuloy siya sa kanyang ginagawa. Nililigawan mo ba itong apo ko? Naku, si Lolo naman. Hindi po Si Mario ang tinatanong ko. Pumasok ka na sa loob. Nagdadabog na pumasok si Ella sa loob ng kanilang bahay. Narinig ko ang malakas niyang pagsara ng pinto. Ako
Ako naman ay abot-abot ang kabang nararamdaman ngayon. Sana pala ay nakinig na lamang ako kay Ella. Ulitin ko ang tanong ko, iyo. Nililigawan mo ba ang apo ko? Hindi ho. Wala ka bang balak? Si Lolo talaga. Sobrang mapagbiro pala. Paano kung sabihin kong may balak ako? Eh di mabuti naman kung ganon. Pormahan mo na yung apo ko. Ay naku Lo. Sige na nga ho at uuwi na ako. Pumasok ko na rin sa loob at gabi na. Napailig na lamang si Lolo Paeng sa akin. Saglit pa kaming nag-usap at tuluyan na akong umalis sa kanila. Mag-isa akong naglalakad ngayon sa daanan patungo sa bahay ng aking lola. Nang bigla akong mapatid sa isang kahoy. Napasigaw ako nang makita ang napakaraming dugo sa kahoy na yon. Pulang-pula pa ito, parang halatang patuyo na. Nagmamadali akong naglakad para makauwi sa amin. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Pagdating sa bahay, malakas kong binuksan ang pinto. Oh, mukha kang balisa. Anong nangyari? May nakita kasi akong kahoy kanina, tita. Puro dugo, tapos pulang-pula pa. Naku, marami na talagang nagkalat na masamang elemento dito ngayon. Oh, magpalit ka na ng damit para makakain na rin tayo nila nanay. Sumunod ako kay tita. Rinig na rinig ko pa ang mabigat kong hakbang sa kahoy na hagdanan. Saglit lamang akong nagbihis. Pagdating sa kusina, ay naabutan kong pinag-uusapan na naman nila Lola ang tungkol sa isang aswang. Ang sabi nga, pagala-gala daw yung aswang na yan. At ang dami na ring hayop na nawawala. Nakaraan nga raw na isang magsasaka na naman daw natagpo ang patay sa bandang gubat. Nandiyan ka na pala, apo. Oh, parang namumutla ka yata. Paano? Nakakita daw siya ng kahoy na puro dugo kanina. Nung pauwi dito sa atin. Saan mo nakita yon? Doon po sa bandang damuhan la. Natatandaan mo pa ba kung saan banda? Hindi na ho eh. Oh, bakit nay? Huwag mong sabihing balak mo pang kunin ang bagay na yon. Anak, kailangan nating makuha yon para naman may ebidensya din at makatulong tayo. Ay, nako. Ang nanay talaga. Huwag mo nang problemahin yan, nay. Mahanap din yung aswang na yan. Kumain na tayo para makapagsara na rin ng maaga. At bukas, Mario, sasamahan kita sa palengke. Tumango lamang ako sa sinabi ng tita. Pero hindi nawala sa isip ko yung tungkol sa dugo na nakita ko. Hindi ko alam kung dugo ba iyon ng isang hayop o ng isang tao. Nang gabing iyon ay kakaibang katahimikan na naman ang naranasan ko. Pero isang malakas na kalabog ang narinig ko sa bubungan namin. Umaalingaw pa ang napakalakas na alulong ng mga aso ng kapitbahay na sinundan ng malakas na sigaw ng mga tao. Dali-dali akong lumabas ng kwarto ko. Nagkasalubong pa kami ni Lola at Tita Ana. Matapang na lumabas si Tita Ana para tingnan ang nangyayari sa labas. Anong nangyayari? Bakit nagsisigawan ng mga kapitbahay? Yung aswang la. Kanina kumakalos ko sa bubong natin na parang gustong butasin. Magsaboy ka ng asin sa labas, Mario! Layo ko po, kayo na lang. Maya-maya ay pumasok na si Tita Ana na halatang hindi natuwa sa nakita sa labas. Nakatakas na naman daw ang hayop na aswang na yun. Hindi na talaga tumigil yung hayop na yan. Sana talaga mapuksa na yung aswang na yan. Ang daming napipinsala dito sa atin. Ilang hayop na ang nawala. Nang gabing iyon ay hindi na naman ako nakatulog dahil sa takot at sa dami ng iniisip. Kaya kinabukasan ay para akong lumulutang papunta sa palengke.
Napuyat ka ba kagabi? Oo, ta. Tsaka medyo masakit din ang ulo ko. Pupunta ako mamaya sa kalamansian ni Ella, baka sakaling maibsan ang sakit ng ulo ko. Masakit pala ang ulo mo. Sana hindi ka na sumama dito sa akin sa palengke. Kaya ko naman na yun, tita. Saka mabigat yung mga dala ninyo. Oh, siya. Dalian na natin para maayos na ang paninda at para makapunta ka na rin sa kalamansian, Ella. Nakangiti akong tumango sa sinabi ng tita ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa pwesto sa palengke. Saglit ko lang na tinulungan si tita na ayusin ang mga paninda. Pagkatapos ay dumiretso naman ako sa kalamansian ni Ella. Pagdating doon ay marami na agad tao. Pinag-uusapan agad kung gaano ito kakatas. Uy, ikaw pala. Wala ba kayong paninda at nandito ka na agad? Meron. Pabili naman ng kalamansi. Oh, mukhang matamlay ka yata. Ito nga pala kalamansi, iho. Panigurado, mawawala agad kung ano man yung sakit na nararamdaman mo. Lalo na't napakahiwaga ng makatas na kalamansing ito. Napatingin ako kay Aling Olga. May kung anong bigat akong nararamdaman sa kanya. Salamat ho. Ella, dito na ako ha. Sige, good luck sa pagbebenta. Naglakad na ako pabalik sa pwesto namin dito sa palengke. Pero pinauwi din ako kaagad ni tita. Dahil nga masama din ang pakiramdam ko. Gumawa agad ako ng calamansi juice para mainom iyon. At doon ko naramdaman ang unti-unting pagkawala ng sakit ng aking ulo. Lumipas pa ang mga araw, Miss Ligaya. At mas lalo na akong nasanay sa buhay dito sa probinsya. Mas nakilala ko na rin si Ella. Unti-unti kaming nahulog sa isa't isa hanggang sa nagkapalagayan ng loob. Ilang buwan ko lamang siyang niligawan at nakuha ko kaagad ang matamis ng oo. Ano ka ba? Hindi ka na dapat nagdala pa niyan. Okay lang. Tsaka para hindi ka na rin magutom dito sa pagtitinda. Napakaswerte mo sa nobyo mo, iha. Ay, oo naman ho. O siya, sige na. Bumalik ka na sa pwesto dahil baka mapagalitan ka pa ng tita mo. Sige mamaya sabay tayo umuwi. Opo. Ngumiti lang ako sa kanya at dumako ang tingin kay Aling Olga na matalim ang tingin sa akin. Pero hindi ko na inisip kung ano pa yon. Baka naman namamalikmata lang ako. Bandang hapon nang pumunta ako sa pwesto ni Ella at naabutan ko sila ni Aling Olga na nagliligpit na lang ng paninda. Ubus na? Abay, oo naman, iho. Pinapakyaw palagi ang paninda niyang kalamansi dahil bukod sa makatas na ito, maganda pang tindera. Si Aling Olga talaga mapagbiro din. Saglit lang ha, tatapusin lang namin to. Tumango ako sa aking nobya. Umupo muna ako ng saglit habang inaantay sila nang matapos ay nagpaalam na kami kay Aling Olga. Magkahawak kaming dalawa ni Ella habang pauwi sa amin. Suportado din kasi ng pamilya namin ang aming relasyon. Nasa tamang edad na din naman kaming dalawa. Kailan ka babalik yan sa food vlogging? Hindi ko pa alam eh. Saka nag-i-enjoy din ako dito sa probinsya. Kahit na ang daming nakakakilabot na nangyayari. Nakakakilabot? May aswang daw na gumagala dito sa atin. Nakaraan nga eh, may hayop na namang natagpuan na patay. Hindi sumagot si Ella sa akin. Kakaiba ang katahimikan niya nang banggitin ko ang tungkol doon. Natakot ka ba? Hindi naman. Pasensya na, may naiisip lang ako. Pwede mo namang sabihin sa akin yan. Kapag handa na ako, matatanggap mo ba ako kung malaman mo ang totoo? Kinabahan ako sa sinabing iyon ni Ella. Hindi ko alam kung ano bang ibig niyang sabihin.
Hinawakan ko na lamang kamay niya para mabigyan siya ng kasiguraduhan. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero napahinto kami nang biglang lumapit sa amin ang isang aso. At galit na galit itong tumahol kay Ella. Shoo! Doon ka nga! Salamat, mahal. Bakit parang wala lang sa'yo na tinahulan ka ng aso? Galit na galit pa nga sa'yo yung tingin, parang gusto kong lapain. Ay, sanay na kasi ako palagi akong natatahulan ng mga aso. Bakit? Hindi ko alam eh. Ayan, nakikita ko na yung bahay. Napailing na lamang ako sa naging reaksyon niya. Malugod kong hinawakan ang kanyang kamay. Pagkarating namin sa kanila ay naabutan namin si Lolo Paeng na nag-aayos ng mga halamang gamot. Magandang gabi, Lo. Mukhang may nagpapagamot na naman sa inyo ah. Magandang gabi din ho. Oo, Apo. Papunta ako ngayon doon sa kapitbahay natin. Mag-iingat po kayo, Lo. Salamat, Apo. Nandyan na yung kakainin mong karne. Binalot ng katahimikan ng buong bahay nila Ella dahil sa sinabi ni Lolo Paeng. Miss Ligaya sa sandaling iyon ay pakiramdam ko parang kakaibang katahimikan ang meron sa bahay nila. Yung karne kako ay lutuin mo na. Ay nako, si Lolo, napakamapagbiro talaga. Lumakad na ho kayo para makabalik din kaagad. O siya, halika na Mario. Sabayan mo ako sa paglalakad. Mahal, dito na ako ha. Kumain ka na rin dyan. Ngumiti lamang si Ella sa akin. Sabay kaming lumabas ni Lolo Paeng sa kanilang bahay. Naglakad-lakad kaming dalawa ngayon sa kadiliman na tanging naririnig lang ay kuliglig at paghampas ng hangin. Iho, sigurado ka na ba talaga sa apo ko? Oo naman po. Bakit niyo naman po natanong yan? Malalaman mo rin, iho. Sana lang ay hindi mo husgahan o iwanan ng apo ko. Sige na at kailangan ko pang pumunta sa kapitbahay para gamutin siya. Umiba na ng daanan si Lolo Paeng sa mga sandaling iyon. At hindi ko na alam ang iisipin ko. Ano bang meron kay Ella na dapat tanggapin ko siya? Sa sobrang pag-iisip ay hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa harapan ng bahay ni Lola. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko bago ko kumatok sa pintuan. Oo, Apo. Mabuti na lang at nandito ka na. Saktong-sakto. Kakatapos lang ng tita mo na magluto. Magandang gabi la. Hinatid ko pa kasi si Ella sa kanila, kaya ngayon lang ako nakarating. Nay, andyan na ba si Mario? Nandito na ako, tita. Halika na sa kusina para makakain na tayo. Pumunta na kaming dalawa ni Lola sa kusina pagpasok ay naaabutan namin si Tita Ana na inaayos na ang mga plato. Binuksan niya ang kaldero kaya naamoy ko ang napakabangong luto niya. Pinaghila ko na rin si Lola ng upuan para makaupo siya kaagad. Ako na rin ang nagsandok para sa kanilang dalawa. Tahimik kaming kumakaing tatlo. Walang gustong magsalita kahit isa. Sa kalagitnaan ng pagnguya ay naisip ko bigla si Ella. Wala pa nga pala siyang pagkain. Binilisan kong kumain pagkatapos ay nilagay ko kaagad sa lababo ang kinainan ko. Saan ka pupunta, Apo? Ay, mukhang nagmamadali ka yata. Kay Ella ho, hahatiran ko lang sana ng ulam. Mag-iingat ka. Bitbit ang ulam ay masaya akong pumunta sa bahay nila Ella. Pero katahimikan ang sumalubong sa akin. Ilang beses akong kumatok sa pintuan nila at tinawag ko rin ang pangalan ng aking nobya. Pero wala pa rin sumasagot. Paalis na sana ako pero nagulat ako nang makita si Ella na galing sa likod ng kanilang bahay. May dugo siya sa kanyang bibig at damit na animoy. Kumain siya ng isang sariwang laman. Sandali. Hindi ko na siya sinagot. Kumaripas ako ng takbo palabas sa kanilang bakuran. Ang bigat ng yabag ko sa lupa habang mabilis akong tumatakbo.
Pagdating sa bahay ay hingal na hingal ako at hindi mawala sa isip ko ang nakita ko kanina. Iyon ba ang sinasabi nila na dapat tumatanggap kay Ella? O apo, ang bilis mo naman yatang makabalik. Inabot ko lang ng saglit yung ulam. Oh, bakit parang problemado ka at saka namumutla? Lola, paano kung may nalaman kayong sikreto patungkol sa taong mahal ninyo? Iiwan niyo ba siya o mananatili kayo? Mananatili ako, apo. May mga tao kasi na hindi agad kayang magsabi ng tungkol sa kanila. Tungkol ba sa inyo ito ni Ella? Ang mabuti pa, kausapin mo siya ng patungkol dyan. Bahala na, La. Tara, pasok na po tayo sa loob. Kausapin mo si Ella, apo. Huwag mong palipasin ang problema. Ngumiti lamang ako kay Lola bago siya yakapin ng mahigpit. Nang gabing iyon ay hindi nawala sa isip ko ang itsura ni Ella. Kinabukasan, umuugong na naman ang balita na may isang buntis ang namatayan ng anak. Umiwas ako kay Ella, Miss Ligaya, dahil sa takot at may hinala na baka siya nga ang aswang na gumagala dito sa amin. Hindi ko matanggap na nagmahal ako ng kagaya niya. Gusto kong sabihin sa mga tao ang tungkol sa kanya. Pero parang may pumipigil sa akin na gawin yon. Ilang linggo kong iniwasan si Ella. Ngunit dumating ang araw na gusto ko siyang makausap dahil hindi na ako makatiis pa. Linggo ng gabi nang maisipan kong pumunta sa bahay nila upang kumprontahin siya. Pumunta agad ako sa likod ng bahay nila. Pero iba ang naabutan ko. Naroon si Aling Olga. Kaya nagtago muna ako sa likod ng pader. Gulat na gulat ako sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala nung mga sandaling iyon. Isa ka ring aswang. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Alam ko ang amoy ng kauri ko. Kaya ho ba nilapitan niyo ako para sa bagay na yan? Sumama ka sa akin dahil dun ka nararapat. Ayaw mo bang kumain ng laman at tugo ng tao? Hindi ho ako kakain ng laman ng tao. Alam ko sa sarili ko na hindi ako kagaya niyo. Kailangan mong sumama sa amin. Kailangan ka ng lahi natin. Hindi ako sasama sa inyo, Aling Olga. Umalis na ho kayo bago ko pa sabihin sa iba kung anong klaseng demonyo kayo. Ano? Magsusumbong ka? Wala kang ebidensya na ako ang aswang na gumagala dito. Pero sa'yo, marami akong patunay na kumakain ka ng buhay na hayop. Hindi ko ginusto maging ganito. Lumalaban ako sa pagkatao kong to. Lumalaban? Bakit? Para saan? Para sa nobyo mong tao. Akala mo ba matatanggap ka ni Mario sa oras na malaman niya kung anong klaseng halimaw ka? Ngayon pa nga lang ay iniiwasan ka na niya. Ramdam ko ang panlalamig ng bato ko sa narinig. Hindi ako makapaniwala na totoo nga ang aswang ang nobya ko. At ganun din si Aling Olga. Aalis na ako pero ito ang tandaan mo. Hindi ako titigil. Nagtago ako ng saglit sa gilid ng makaalis si Aling Olga. Ay saka na ako lumabas. Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kita makausap. Narinig ko na rin ang lahat-lahat. Pumasok tayo sa loob. Doon ko sasabihin ang lahat. Sumunod ako kay Ella sa loob ng kanilang bahay. Inabutan pa niya ako ng tubig na tiningnan ko lamang. Oo nga pala. Aswang ako. Baka mahawa ka sa akin. Anong pag-uusapan natin? Yung tungkol sa'yo. Narinig mo naman na, di ba? Oo, isa akong aswang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa tingin mo ba makakaya kong ipagtapat sa boyfriend ko na isa akong aswang, ha?
Nakita mo pa nga lang na may dugo ako sa bibig. Iniwasan mo na kaagad ako. Paano pa kaya kung inamin ko sa'yo? Natahimik ako sa sinabi ni Ella sa akin. Sobra akong nakonsensya sa nagawa ko sa kanya. Ano nangyayari dito? Pero hindi ko ginusto na maging ganon. Nahawa lang ako. Nakaramdam ako ng awa kay Ella. Kaya naman tumayo ako para aluin siya. Sobra akong naawa sa girlfriend ko. Hindi ko lubos akalain na ganun na pala ang pinagdadaanan niya. Ano bang nangyayari? Lo, alam niyo na ho ang tungkol sa akin. Parang awa mo na, iho. Huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa apo ko. Gumagawa na ako ng paraan para maalis siya dyan. Nagulat ako nang lumuhod si Lolo Paeng sa harapan ko. Napatingin ako kay Ella na humahagulgol na sa iyak. Maingat kong pinatayo si Lolo Paeng. Hindi ko naman ho gagawin yon. Nandito ako para makausap siya ng maayos. Kung ganon, maupo na kayong dalawa para mapag-usapan na ito ng maayos. Sabay kaming umupo ni Ella. Isang malalim na paghinga pa ang pinakawalan niya bago siya magsimulang magkwento sa akin. Dati kasi, pumunta ako sa isang fiesta dun sa may Antique sa probinsya ng lola ko. Ayun, dahil sa fiesta, syempre maraming pagkain. Kaya halos lahat ng pagkain tinikman namin. Peke pa siyang tumawa. Pero halata sa mga mata niya ang sakit. Tapos ayun, matapos ang ilang araw, nakaramdam ako na parang may kakaiba sa akin. Na parang bang may umiikot sa tiyan ko. Tapos, may mga ginawa ang lolo. At doon nalaman na isa pala akong aswang. Kaya ginawa ko ang lahat para manatiling normal ang apo ko. Pero hindi pa rin maiwasan na natatakam ako sa sariwang dugo at laman. Kaya naman, palaging hilaw na karne o sariwang dugo ang kinakain ko. Ikaw ba yung gumagalang aswang dito? Hindi ako yun. Saka yung narinig mo kanina kay Aling Olga na kumakain ako ng buhay na hayop. Walang katotohanan yun. May gumagalang aswang dito sa atin. Kung ganon, si Aling Olga ba yun? Walang kasiguraduhan dun. Dahil ang mga aswang, may lahi sila. Anong balak mo, apo? Ipagpapatuloy ko ang paggamot ko sa sarili ko, Lo. Hindi ko hahayaan na mabuhay ako ng ganito. Aalisin ko ang sumpa ng pagiging aswang ko. Ikaw naman, iho. Anong balak mo ngayong nalaman mo ng aswang ang apo ko? Iiwan mo na ba siya ng tuluyan? Hindi na po. Ngayong nalaman ko lang hindi niya naman ginusto ang lahat ng ito. Mabuti naman kung ganon. Magpapahinga na muna ako para makapag-usap kayong dalawa ng maayos. Lumakad na si Lolo Paeng papunta sa kanyang kwarto. Narinig ko pang paglangit-ngit ng pintuan ng buksan nito. Sandaling katahimikan ang bumalot sa aming dalawa ni Ella. Narinig ko rin ang mga kuliglig at tahol ng mga aso. Sorry. Sorry kung iniwasan kita. Natakot lang talaga ako eh. Kahit naman ako matatakot kapag nakita ko yung boyfriend ko na may dugo sa bibig. Nagkaayos kaming dalawa ni Ella. At sa mga sandaling iyon, tanggap ko na kung ano siya. Hindi naman niya ginustong maging aswang. Magmula nung malaman ko yun, ay madalas na akong bumili ng mga sariwang karne o dugo para ibigay sa aking girlfriend. Umalis na rin si Aling Olga sa tindahan ng kalamansi ni Ella. Mas humusay din ang aking nobya pagdating sa mga halamang gamot. Mas dumadami rin ang napapagaling ng makatas na kalamansi. Bakit may sariwang dugo dito? Ay, tita, akin yan. Bakit may ganito dito? Nakaraan, may nakita rin akong ganyan. May kasama pang hilaw na karne. Binigay ko ho kasi kay Ella. Gusto niya raw po kasi ng dinuguan noong nakaraan. O bakit ngayon, meron ka na namang binili na sariwang dugo?
Gusto niya ho kasi ulit kumain ng dinuguan eh. Baka naman buntis na yang si Ella ha. At dinuguan ang napiling paglihian. Naku, si tita naman, hindi po no. Tsaka kasal muna bago po yan. Oh, siya. Lalabas na muna ako. Okay po, mag-iingat ka po tita. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Wala rin kasi ang lola ngayon dahil sumama siya sa kanyang mga amiga. Sobrang init kaya binuksan ko ang ventilador namin. Binuksan ko na rin ang cellphone para tingnan ang food vlog ko. Ang tagal ko na rin palang huminto. Dahil sa food poison na yon, nagkaroon ako ng takot na sumubok pa ng ibang pagkain. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, naisipan kong lumabas para pumunta sa bahay nila Ella. Dala ang sariwang dugong binili ko pa sa palengke. Pagdating sa kanila, naabutan ko siyang kumakain ng sariwang karne. Takam na para bang mauubusan siya o may aagaw nito sa kanya. Oh, nandiyan ka pala. May dala rin akong sariwang dugo para may mainom ka pa. Tumitig lamang sa akin si Ella. May bahid pa ng dugo ang kanyang bibig. Pero wala akong pakialam. Mahal ko siya. Tanggap na tanggap ko kung anumang klase ng tao siya. Pagkatapos niyang kainin ng sariwang karne, ay saka naman niya ininom ang sariwang dugo na dala ko. Busog ka na. Sobra. Salamat ha. Lagi ka na lang may dala sa akin ganyan. Naku ba, mahal. Okay lang yun sa akin. Magsabi ka lang sa akin kung gusto mo pa ng sariwang karne o dugo, ibibili agad kita. Ay, ang sweet. Swerte ko talaga sa'yo. Pumunta muna si Ella sa banyo para hugasan ang dugo sa kanyang bibig. Pagbalik ay isang yakap agad ang binigay niya sa akin. Sumaglit lang ako sa kanila dahil kailangan ko na ring umuwi para asikasuhin ang hapunan namin. Mapayapa naman ang gabing yun, kaya nakatulog din ako kaagad. Pero kinabukasan ay iba na ang hinarap ko. Lumayo ka kay Ella. Ha? Bakit po? Girlfriend ko si Ella. Isang aswang si Ella. Isa siyang halimaw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Miss Ligaya. Hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Kaya ka ba laging bumibili ng sariwang dugo at laman? Dahil alam mong aswang si Ella? Tita, hindi gusto ni Ella na maging aswang siya. Anong hindi ha? May bangkay na natagpuan kasama ni Ella. Doon sa may kakahuyan. Walang laman loob. At saka si Ella, puro dugo ang damit, pati yung bibig niya. Kalat na din sa labas yung tungkol sa kanya. Hindi yan totoo, tita. Hindi magagawa ni Ella yun dahil gumagawa siya ng paraan para maalis sa kanyang pagiging aswang. Sige, kung ayaw mong maniwala, lumabas ka para malaman mong totoo. Isang halimaw ang minahal mo. Lumabas ako para alamin ang katotohanan. At totoo nga, pumalat na sa baryo namin ang tungkol kay Ella. Galit na galit ang mga tao sa kanila. May nagsabi pang peking albularyo si Lolo Paeng. Pero Miss Ligaya, alam kong hindi yun magagawa ni Ella. Kaya naman gumawa ako ng paraan para mahanap siya. Isang linggo ako naghanap sa kanila. At sa wakas, itinuro na rin sa akin ni Lolo Paeng kung nasaan sila. Sa isang gubat nakatira sila ni Ella. Malayo sa mga tao. Ella, nandito na ang nobyo mo. Anong ginagawa mo rito, ha? Nandito ako para samahan ka. Hindi mo ba nabalitaan yung tungkol sa akin, ha? Na may kinain akong tao? Nalaman ko, kaya nga nandito ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit ako matatakot? Alam kong hindi mo magagawa ang bagay na yon. Buti ka pa naniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yun. Pero bakit napunta ka sa lugar na yon? Si Aling Olga, nakiusap siya sa akin na magkita kami kaya pumayag ako. Hindi ko naman alam na gano'n ang gagawin niya sa akin. Nagising na lang ako may patay na sa tabi ko. At pinagkalat niyang naaswang ako. Sinubukan namin magpaliwanag, iho, pero sarado ang isip nilang lahat.
Kinuwento ni Lolo Paeng sa akin ang mga pinagdaanan nila mula nung malaman ng mga taga-baryo na aswang si Ella. Bakit ba gustong-gusto ni Aling Olga na mapunta ka sa lahi nila? Dahil sa makatas na kalamansi, gusto niya makuha ang isang iyon. Bakit naman niya pag-iinteresan ng kalamansi? Mahiwaga ang kalamansi, iho. Gusto niyang makuha yon para mapasakan niya ang hiwaga nito. Pero hindi niya yun basta makukuha. Dahil ang mga aswang nanghihina sila kapag hahawak sa tinik ng kalamansi o kahit patak nito. Kaya niya rin inaakay si Ella sa kanila. Dahil kaya ng apo kong humawak ng kalamansi na kailangan nila. Kakainis. Hindi ko man lang nahalata na una pa lang ay aswang na si Aling Olga. Sa tuwing uutusan ko kasi siyang magpiga ng kalamansi, tumatanggi siya sa akin. Ano nang balak mo, mahal? Pagpapatuloy ko ang paggamot sa sarili ko. Kailangan ko nang makaalis sa pagiging aswang. Natuwa ako nang marinig ko kung gaano kadeterminado ang nobya ko na makaalis siya sa pagiging aswang. Sinamahan ko si Ella sa kanyang laban. Kaya naman palihim akong bumibisita palagi sa kanila. Binigyan din ako ng proteksyon ni Lolo Paeng laban sa mga masasamang elemento. Sa kabila ng takot ay nagagawa ko pa ring dalhan si Ella ng sariwang dugo at karne para maibsan ang kanyang gutom. Marami na ring nagalit sa akin, Miss Ligaya. Dahil sa pagtatago ko kay Ella noong mga panahong iyon. Saan ka na naman pupunta, Apo? Maghahatid na naman yan ng karne at sariwang dugo sa nobya niyang aswang. Tita, hindi nga po ginusto ni Ella na mapunta siya sa ganong sitwasyon. Kaya nga gumagawa na siya ng paraan para maalis sa kanya ang pagiging aswang. Pero hindi mababago nun na kumain siya ng tao, na isa pa rin siyang halimaw. May patunay ba kayo na siya mismo ang gumawa nun? Hindi ko akalain na sobra po kayo mapanghusga pala. Anong sinabi mo? Bastos kang bata ka! Pinatira ka namin dito! Huminahon kayong dalawa at mag-usap kayo ng maayos. Hindi, Nay. Bastos tong apo nyo. Sinasabi ko lang naman yung tungkol sa nobya niyang aswang. Baka naman isa ka na ring aswang, ha? Nahawa ka na siguro sa kanya. Ano ka ba naman, Ana? Kung naghihinala po kayo na aswang na rin ako, maigi pang umalis na lang ako. Apo, hindi. Dumito ka muna sa amin. Pag-usapan ninyong dalawa yan na maayos. Sinubukan pa ni Lola na pigilan ako. Pero buo na agad ang desisyon ko. Hindi ko kayang mabuhay sa iisang bubong kung palagi kong maririnig ang panghuhusga ng tiyahin ko. Gabi nang umalis ako sa amin. Tanging tibok ng puso ko, kuliglig at hampas ng hangin ang naririnig ko. Ligtas akong nakarating sa tinutuluyan nila Ella. Oh, bakit nandito ka? Gabing-gabi na. Nagtalo kami ng Tita Ana. Dito na muna ako para masamahan din kita. Lalo na kapag wala si Lolo Paeng. Nagpakawala na lang ng buntong hininga si Ella bago ako papasukin sa kanila. Nanirahan ako sa bundok kasama si Ella at Lolo Paeng. Doon ko mas nalaman ang galing ni Lolo Paeng sa pag-aalbularyo. At ang galing ni Ella pagdating sa halamang gamot. Tahimik kaming namumuhay sa bundok habang si Ella ay gumagawa ng paraan para mawala na siya sa pagiging aswang. Pero nang gugulo si Olga sa aming baryo. Ilang hayop ang natagpo ang patay. At ang malala pa ay may buntis na nawalan ng anak. Kailangan ko na talaga siyang harapin. Pero Apo, masyadong delikado ang gagawin mo. Alam ko po. Pero ito ang paraan para tumigil na si Aling Olga sa panggugulo sa baryo. Ang gusto niya lang naman ay sumama ako sa lahi nila, di ba? Huwag mo sabihin na sasama ka na sa kanya. Hindi, no? Hindi ako sasama sa halimaw na yun. Haharapin ko lang siya. Kung ganun, Apo, tutulong ako para harapin mo si Olga. Sasama din ho ako. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya.
Ilang gabing inaral mabuti ni Ella ang mga orasyon na natutunan niya pa sa kanyang ama. Bumalik din ako sa bahay para bigyan ng proteksyon sila lola mula kay Lolo Paeng. Dumating na ang araw na kailangan ng harapin ni Ella si Aling Olga. Sa isang malawak na lupain silang nagkitang dalawa. Sinamahan namin ni Lola Paeng sa Ella ng gabing iyon at nakatago lamang kami sa malalaking halaman. Aling Olga! Nandito na ako! Lumabas ka na! Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang sumama ako sa lahi ninyo mga aswang? Ang tapang talaga ng apo ko. Sinabi niyo pa, Lolo. Pabulong kaming nag-uusap ni Lolo Paeng sa likod ng halaman habang si Ella ay nasa gitna ng malawak na lupain, naghihintay sa pagdating ni Aling Olga. Maya-maya ay dumating ito. Pero nagulat kami nang makita na meron siyang mga kasama. Ano to? Bakit may mga kasama ka? Hindi ako isang tanga. Para hindi malaman ang totoo mong pakay. Kunin niyo babae yan, ngayon din! Hindi kayo makakalapit sa akin! Nilabas ni Ella ang sanga ng kalamansi na siyang dahilan para umatras ang mga aswang. Kailan mo ba matatanggap na kalahi ka namin? Na dapat dugo at laman ng tao ang kinakain mo? Tao ako! Hindi ako katulad nyo! Kahit kailan, hindi ako sasama sa mga kagaya nyo! Kung ayaw mong sumama sa amin, edi papatay na lang kita. Isusunod kita sa mga pinatay ko sa baryo. Hindi ako natatakot sa'yo! Matagal na akong handa! Mabilis ang naging pagkilos ni Ella. Agad niyang kinuha ang sandata na may kasama pang dasal. Rinig na rinig sa malawak na lupain ang ugong ng kanilang mga boses. Ang hampas ng hangin. At pag-atungal ng mga aswang. Umugong ang malakas na igik ng mga aswang na kasama si Aling Olga nang hatawan nito ni Ella gamit ang bulong na hawak niya. Isa-isa silang natumba sa lupa. Ngayon, wala ka ng kakampi! Walang hiya ka. Sarili mong kalahi ang nilapastangan mo. Hindi ako halimaw kagaya nyo! Mabilis na sumugod si Aling Olga papunta sa pwesto ni Ella. Narinig ko pa ang pag-igik ni Ella. Dahil sa kuko ni Aling Olga na dumampi sa kanyang balat. Huwag kang lumabas, iho. Magtiwala ka sa apo ko. Malakas yan si Ella. Sugutan na ho si Ella. Kailangan na natin siyang tulungan. Hindi, iho. Mas lalong mahihirapan si Ella kung tutulong pa tayo. Magtiwala ka lang at matatalo niya si Olga. Nagawa kong tumango kay Lolo Paeng sa kabila ng kabang aking nararamdaman para sa aking nobya. Taos puso kong nagdasal ng gabing iyon habang pinapanood siyang nakikipaglaban kay Aling Olga. Isa kang ngangal. Lapastangan! Papatayin kita! Katapusan na ng kasamaan mo! Kinalmot ni Aling Olga si Ella pero mabilis itong nakailag at agad na sinabuyan siya ng kalamansi. Ano to? Ayop ka! Kalamansi! Ang paninda kong makatas na kalamansi na sinamahan ko ng dasal at ritual! Nangingisay na bumagsak sa sahig si Aling Olga habang tumutulo pa ang katas mula sa kanyang sugat. Hindi talunan ng isang katulad ko! Pero nagawa ko to. At ito lang ang masasabi ko, Aling Olga. Hindi ako aswang! Tao ako! Natalo ni Ella si Aling Olga. Bago pa man siya bumagsak ng tuluyan sa sahig, ay mabilis ko na siyang nasalo. Natalo ni Ella ang aswang at nawala na rin ang pagiging aswang niya. Matapos ang ilang araw na paggawa ng orasyon at pag-inom ng mga halamang gamot na hinaluan ng makatas na kalamansi. Ngayon, Miss Lagaya, masaya na kaming namumuhay ni Ella kasama ang mga anak namin. Malayo sa magulong buhay. Hanggang dito na lamang.
At salamat sa pakikinig sa aming kwento. Kung kayo ba ang nasa sitwasyon ko at nalaman yung aswang ang nobyo at nobya nyo, mananatili ba kayo sa kanila? Ilagay ang sagot sa comment section at magbabasa ako.